Ngayon, namamatay na ako ng payapa. Hoy! Akin ang lupang ito! Ang namumuno dito ay binatang radikal ang pananalin. Mobres estudyante. Sadyang wala na talagang modo mga kabataan yun. Isang taksil! Hanapin at huliin ang Simon na iyan! Sugod! Sugod! Pumalos rapido! Habulin natin dalawang yan! Kailangan na natin makataksi ito, Ginong Ibarra. May inis pa akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Para pag nakita nila ako, isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman kayo mapahamak. Wala na tayong maisip na paraan. Nauubusan na tayo ng oras. Habulin natin dalawang yan! Bilisan natin, Ginong Ibarra. Ayon sila Ibarra, papunta sila sa Pangpang. Tulak na ito, Ginong Ibarra. Sumakay ka na, Ginong Ibarra. Magtayo ka sa loob ng bangka para di kanila makita. Teka, paano ka, Elias? Basta, huwag mo na ako alalahanin pa. Kahit anong mangyari, huwag na labas ng bangka. Mag-iingat ka, Elias. Oo, ako na bala sa sarili ko. Huwag kang lalabas. Pumalos rapido! Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra? Buenos dias o todos estudes, Doña Victoria. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Ngunit kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari man ay walang maayos na lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang nakaisip sa parang ito. Bakit di tayo magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at ipasara ang ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang pambayad sa mga manggagawa? Tayo ay hayaan natin magtrabaho ang mga Pilipino, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may tutulot niya. Kaguluhan? Oh, Basilio. Oh, Kapitan. Kumusta na nga pala ang binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman, Kapitan. Nakahanda na po ang mga kagamitan at mga guro na gagamitin sa paralan. Mukhang hindi matutuloy yan kasi, di ba tutol si Padre, si Bayla? Ngunit iniregluan na namin ng dalawang kabayong katsad ng aming general at nangako siya tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Pag-aambagan ang isa sa amin at ang kagamitan ay bibigay namin sa mayamang si Macaraig. Mabuti kung ganun. Sana magtagumpay kayo sa iyong mga plano. O papano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Sige, Kapitan. Hindi nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor. Kinagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niya akong saluan ng serbesa doon. Tayo uminom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit hindi kami minom ng alak. Hindi uminom? Ha? Sabi nga ni Padre Zamora, masama ka wag puro tubig ang uminom. Kapatid mo kay Padre Zamora, na tubig na lamang ang kanyang inumin kaysa sa alak. Mas ikabubuti pa na lahat. Naman namin ang tawag sa aking mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman natin lahat ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Ito hindi kababalagan, Senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, perdonado. Parang napakatapang mo naman sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukan kong taong iyon. Siya ang kayo maging kardinal. Ganun ba?
Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit alam nyo ba kung nasaan bandang lawa namatay si Ginoong Nibara? Ibarra o Ibarra ba yun? Ibarra? Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, nasaan si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, at ngayong 13 taon na ang nakakalipas nang mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay Nakasama sa libing ng kanyang ama. Hahaha. Di ba isa rin siyang filibustero? Yun ang tawag ng murang paglilibing. Tama ba yun, Padre? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libihan iyan. Alam mo anak, sa susunod na iyong kaarawan ay maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Ales, mabuti at narito ka. Magandang araw, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sabi mo bang magbabayad ako ng buwis sa sarili kong lupa? Ngunit nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang pamemerwisyo. At ngayon, ayokong magbayad. Mapipilit nyo ba ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Kaya nararapat lamang na wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit na halaga pa lamang noon iyon. Ngayon, 200,000 na. Abay, napakalaki naman. Akin tong lupa. Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako! Itay! Tay! Huliin ang lalaking iyan at gawin niyong kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pang lahat sa aking isip, parang kailan lang ang sakit na aking sinapit. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong may gugunita, nakaraan na po ang 13 taon. Dito rin mismo po una tayong nagkakilala. Kung hindi ako nagkakamali, kayo rin po ang nagbigay sa akin ng pakikiraman. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong ang alam ng lahat, maliban sa akin patay na. Isang lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Na sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking mga kamay. Totoong narito ako, 13 taon nang nakaraan. Narito ako upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay at ipintanggol ang mga Pilipino laban sa mga mapangapi. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At di ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi na pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang magbubuklod sa mga Pilipino. Siyang pagkakamali. Kailanman hindi magiging wikang pambansa. Ahanin natin ang wikang ito. Tatago lamang ng wad na wikang ito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Mali yung iniisip, Gino. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw makakapagtapos? Nakikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong estudyante, walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung ibubunyag mo ikakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio.
Tayo'y nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Mamatay ang mahihirap, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Ano, Quiroga? Kumusta? Pero sinyo Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero sinyo Simon, marami mautang sa akin na hindi ko sila masingil. Para sila bigay resibo sa akin para akin sila masingil. Gayoy, ilapit mo sila sa akin. At Quiroga, meron pala akong ipapasok na kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyo siyo Simon. Huwag kang matakot, Quiroga. Naunawaan mo ba ako? O siya, ikaw na bahala dyan ha. Basta hindi ako sasabit dyan. Si Dante nahuli na naman na asawa niya. Hoy! Akin ang lupang ito! Wag! O Ginoong Simon, Kumusta na si Kapitan Tiago? mahina ng kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ng kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo dito, Ginoong Simon? Parito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng buong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Iyan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng isang araw, mangyayari na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad. Wala nang magpapahirap at wala nang mag-aaral. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang tanging paraan at pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit, karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at paibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan na ng prinsipyo at katauhan. Nakikita kong hindi ka Pilipino. Isa kang busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo. Sugurin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang nag-iisang taong ikaw at si Kapitan Tiago lang ang nakakilala. Si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi! Namatay siya nung ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Nagsabihin sa akin lahat. Pagbalik ko, mayroong liham. May liham na galing kay Padre Salvi. At ito rin ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung ba't nagwala ang kapitan. Hindi! Hindi pa patay si Maria Clara. Iligtas ko siya. Iligtas ko si Maria Clara. Iligtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, huminaan kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siyang di man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siyang di man lang alam na ako'y buhay pa. Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasang may tutuwid ko ang iyong mga kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ikasal sa mga dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak.
Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginong Simon! Oh, Basilio, anong ginagawa mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking mga kapatid at pinahirapan ng aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Sasama na ako sa inyo, Ginong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming pinikis, mga kasawiang nayambak at mga mapangapi. Ngayong gabi, paparusahan ng mga makasalanan na matagal nang tatago sa katotohanan. Anong ibig mong sabihin, Ginong Simon? Sa ikalawa ay kakasal ang anak ni Pilaes. Pagkakaroon ng pista pinagabihan. Lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang mitya, sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gusto mong gawin ko, Ginong Simon? Ikaw ang namumuno. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Pagsabog ay udyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mistiso, Indio, Inchik at Kastila, lahat sila'y masasawi. Kaya mag-iingat ka, Basilio. Mag-ingat ka rin, Ginong Simon. En el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo. Amen. Ginoong Simon, mabuti na lamang at dumating kayo. Halika't samahan mo kami sa hapagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Hindi ako makakapayag na aalis ka agad, kaya't samahan mo kami. Oh, dala niyo bang regalo? Oo, dala niya. Kung gayo'y, humanda kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak maayos din ang lahat. O Isagani, saan ka pupunta? Pupunta ko si Paulita. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Sandali, huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na ang uli na naming pag-uusap. Huwag kang pumunta ron. Makinig kang mabuti. Dinamitan sa sabog doon. Anumang oras mula ngayon, kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit, iba na siya bukas. Sagani! Ang ganda naman ng lamparang iyan, Ginoong Simon. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit? Salamat sa inyong alok, Doña Victorina. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin na hindi pwedeng ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Oh, Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Wag ngayon, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Ang ganda ng lamparang galing kay. Ay, sandali at namatay ang sindi. Huwag kang magalala. Madali lamang itong ayusin. Sandali. Ano ito? Juan Tesser Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit ito'y nanggaling sa taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag niyo nang alalahanin. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitas ang mitsa ng lampara. Sandali lang. Isagani,
Hoy! Magnanakaw! Totoong buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil ay pinagmamasdan niya na tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siya nabuhay? At anong ugnayan ni Simon sa nagbigay ng lamparang iyon? Si Simon? Isang taksil! Hanapin at huliin ang Simon na iyan! Ito na ang udyat! Sugod! Sugod! Ginong Simon, masamang balita. Di na tuloy yung pagsabog. Bakit? Sige, tumakbo ka na. Iligtas mo ang iyong sarili. Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Sandali, at ako'y tatawag ng doktor. Huwag ka nang mag-alala, Padre. Gumagabi na. Ayos ko sanang sabihin sa'yo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Padre, tulungan niyo ako. Ayokong mamatay ng may dalang kasamahan. Nais ko sanang magkumpisal sa inyo, Padre. Handa akong makinig, Senyor Simon. Tinago kong lahat dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti sa mga umaapi sa akin, Padre. Tawarin ka nawa ng Panginoon, anak. Tandaan mo, ang buhay ay puno ng saya at kailangang makaranas ng pait at sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo, anak, ang paghiganti ay walang magandang may tudulot kundi magdudulot ito ng kasamaan. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ako ang kanyang pinaparusahan, Padre? Hindi kanya pinarusahan, anak. Iyan ay pagsubok lamang ng kailangan mong malagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang ipaglaban. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa isang puot at galit ng iyong puso kung bakit mo nagawa ang ganitong mga bagay. Palagi mong tatandaan, palagi kang may natututunan sa buhay at ang pangyayari sa mga plano mo. Ginusto ng Diyos na hindi ka maisakatuparan dahil alam niyang ito'y mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako ng payapa. Ang kayamanan ang siyang lason sa lahat ng tao rito, ang nagtutulak at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan na malinis ang hangarin, ipahintulot na Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi ka makakapalugit ng kasamaan.